Good sunny afternoon to everyone. Of course, nandito naman tayo for another episode of the Host from Home show. My name is host Paolo Dimaculangan and welcome to the episode 5 of our show. Of course, marami tayong pag-uusapan ngayong araw na ito when it comes with conflict and event. But before that, let me invite first everyone who are watching today to please continue sharing this live stream para mas marami pa pong makanood. Kailangan nyo lang po siyang i-like and i-share on your Facebook account or pwede nyo rin po siyang i-share sa mga groups na sa tingin nyo maraming makakanood or maraming makakaintindi with our topic for today. And of course, this video live stream, magkakaroon din po tayo ng replay nito on my YouTube channel at host Paolo de Maculangan. So, subscribe lang po kayo para mapanood nyo po ulit itong aming live stream for today. Alright, so let's start with the first. Of course, let's start with the episode for today with a little introduction with our guest. Okay? Siya po ay matagal ko na nakakasama lagi sa events nung wala pang pandemic. At talaga namang nakita ko kung gaano kasipag ang team niya para sa mga events na dumadating or mga events na nakasama ko na. Of course, sinabi ko nga rin with our introduction or dun sa ating timeline na sila ay well-trained and isa sa pinaka-organized na wedding coordinators in the Metro. So ladies and gentlemen, my guest for today, discussing with us the conflicts for an event. Let's all give a round of applause for Illustrative Events, none other than Lorena Leveriza. Hi ma'am! Ah, Hello! Good hello. afternoon! Good afternoon, good afternoon. Kamusta po? Kamusta kayo? Mabuti. Kamusta ka? Ang tagal Ah, natin hindi Oo nga nagkita. eh, halos isang taon na no, simula na nag-pandemic. Correct. Ang tagal Ah, na natin hindi bago nagkita. tayo magsimula, Lorena, kamusta mo muna yung mga viewers natin na nanonood ngayon sa ating show? Wow, okay, sige. Hi guys, sa mga nanonood, good afternoon and I hope that you will watch and stay with us for the whole duration of the event, this show. Marami kayong matututunan and you can also ask question anytime. Tama, We'll try our best to answer. tama. At saka ang kagandahan nito, ma'am, yung show natin ngayong araw na ito ay marami ring mga future bride and grooms na nanonood. So if ever na Mm-hmm, meron mm-hmm. silang mga katanungan or meron silang gustong i-clarify, pwedeng sila mag-comment directly on our Facebook live stream at masasagot kagad ni Ma'am Lorena yan. Of course, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito is all about conflicts sa isang event. Pero gusto ko rin malaman muna dahil medyo malaking pagbabago ngayon kasi ngayong pandemic. Isa sa pinaka-conflict na nakikita natin ngayong pandemic ay yung changes. Tama ba, Lorena? Yes, super big changes. Sobrang laki ng changes natin ngayong pandemic compared dun sa before. Kasi before, marami na kaming na-encounter as co-supply or as suppliers Mm-mm, sa mm-mm. events. Pero this pandemic, mas maraming experience ang nabago, mas maraming mga conflicts na talaga namang hindi natin mapo-foresee or hindi natin na-expect ngayong may pandemic. So Lorena, gusto ko muna ikaw kamustahin with your team. Kamusta naman yung event mo this pandemic? Ano ba yung sa tingin mong mga na-experience mo talagang nagulat ka or talagang nanibago ka? Unang-una, honestly, sobrang parang uh, almost hindi parang 90% nung event talaga is binaba ng event. 90% of the event. Parang nung 2019, half of the year kasi nung nag-start dumami yung events namin, nagkaroon kami ng parang almost 40 to 30 to 40 events from July to December. Ngayon, parang wala pa atang 10 sa isang taon, Mm-mm. yung 2020. So ngayong 2021, we thought na okay na kasi yung ending ng 2020 was on a high note, although hindi ganun kadami yung December events natin. But then, it was a good number pa din compared to others na halos wala talagang Kasi naging lumawag yung event. restrictions din, no? Yes, yes, that's true. But then, nag-ECQ season 2 tayo, so, ayun, nawala na naman siya. So, yun, very sad, pero, syempre, we'll have to be positive. Especially ako kasi may couples and my brides are always parang leaning towards me na parang, Miss Lorena, anong gagawin natin? Mag-move na ba kami or hindi pa? So parang ako dapat I always stay positive eh. Kaya yun yung goal ko na
positive lang. Talaga, ano lang tayo, manalig tayo. Magiging okay din yan lahat. Saka napansin ko noon, doon sa mga past events mo, ang dami mga couples na tinuloy yung event kahit na konti lang talaga yung guests nila. So, Mm. technically, talagang sumusunod kayo doon sa guidelines na binigay ng IATF para at least makapag-event or matuloy pa din yung kasal nung couple. Tama? Yes, actually, siguro ako, very strict din ako dun sa ano. Talagang dinidiscourage ko yung mga couples to go parang full. Kung halimbawa, an event venue kasi, 'di ba mga venues natin Oo. ngayon is following guidelines ng IATF kung ilan lang yung capacity, ganyan. So I really discourage talaga. Alam ng mga couples ko yan. Alam mo din to, real talk ako lagi. Hindi ako, oh sige, okay yan, pwede yan. Ako hindi talaga. Talaga pag sinabi kong no, sunod tayo, no, no talaga. Kaya I make sure na my couples is following health and safety protocols all the time, pati yung guests namin. Kasi we have to ensure everybody's safety, di ba? It's not just the couple, it's just that the suppliers also is at risk every time they attend the wedding. Pero in our end kasi, we don't have any choice kasi we have to work, di ba? Parang ganyan. But we have to be safe also. And also, dun sa mga guests kasi they are brave enough and love all the couples talaga na to attend the wedding So we have to make sure na wala silang makukuhang sakit after the event. Saka kahit na mataas yung risk, isa sa pinaka parang problema nyo ngayon is yung kung paano nyo mapapasunod yung mga guests at saka yung mga couple. Kasi kahit papaano, sila, komportable sila kasi magkakapamilya sila. As a wedding coordinator, isa sa pinakatrabaho nyo ngayon na nadagdag ngayong pandemic ay yung kayo yung magmamanage mismo doon sa kailangang health protocol na pinapasunod. Tama? True. Actually, if I may ano lang din share kasi that's one of the biggest parang challenges that we are experiencing or that we experience every wedding. Siguro yung tingin ng mga iba na parang intimate wedding na lang hindi na namin kailangan ng coordinator kasi 30 na lang, 50 lang kami, kayang-kaya na namin yan. But no, it's not. Kahit 20 lang, ang dami pa rin kailangang asikasuhin, especially yung family and yung mga guest mo. Kung ikaw bride, hindi mo na maaasikaso yan, nagme-makeup ka, tapos ikaw pa din mag-entertain ng guest mo, ng family mo. Oh, pictorial na natin, di ba? You will be lucky enough to get a photo and video that will assist you with that. Pero most of the time, syempre, they have to stick din kung ano yung kailangan nilang gawin. And kahit wala pang pandemic, yan talaga yung pinakatrabaho or pino-foresee ng mga coordinators no, na maging stress-free yung mga bride and grooms, talagang ma-assist yung mga guests. Pero ngayon, dahil nga pandemic, mas dadagdagan yung trabaho ninyo. So, kung mababawasan yung tao nyo as coordinator, nadadagdagan lalo yung trabaho ninyo. Oh, actually, yun din. So, yun din yung madalas na concern Oo. Kasi, at first, parang biggest change this pandemic was cutting ng guest list, di ba? So, imagine yung mga weddings natin way back was 150, 100 na yung pinaka, parang yung 100 natin intimate na sa atin yun Parang, oh, teka lang, 100 guests lang to, parang ganyan. Ngayon, pag nag 100 guests ka, sobrang dami na, di ba? So, you know naman our standard coordinators, my standard coordinators is always 7 for every event. So regardless if it's 100 or 150 to 200, it's 7 coordinators. But now, since marami tayong restriction, kahit 80 guests to 100 guests, naglilimit pa rin ako to 5 to 6 coordinators in an event. Kasi unang-una, yung preparation venue, limited lang yung allowed na tao. Then, kami yung laging parang naka-cut off. Katulad nga nung kanina. So, pag intimate wedding, yung couple parang decide na lang na, not to get a coordinator na lang kasi hindi na kailangan. But no, ngayon naman, kumuha nga ng coordinator pero limited lang. So, parang they thought na pag binawasan ko yung tao into 5, dapat bababa din yung rate ng coordination, which is hindi. Kasi, imagine mo, yung 7 people, gagawin yung task ng 5 person lang. So, instead of 7, magiging 5 na lang kami.
So yung dalawang tao doon, doble yung gagawin niya, 'di ba? Parang katulad sa simbahan, for example, ha, sa simbahan, dapat 3 coordinators lagi ang naiiwan sa akin doon. Ngayon, 2 na lang. So, imagine mo, di ba, yung isa doon, hindi pwedeng umalis sa tabi ni bride and ni groom kasi assist nila. So, yung isa, kailangan niyang mag-double time kasi 2 yung kailangan niyang gawin on maghanap ng mga ganito, ganyan-ganyan. So, yun. So I explain it to the couple na it's not always about the numbers eh. It's not about the guests, but it's always look dun sa behind eh. Yung what will happen during the wedding na hindi mo naman malalaman. So, I appeal or I request dun sa mga couples din na at least we will stick with what we have discussed during your parang yung planning, ganyan. So, if we need to really lessen the coordinators, I'm really understandable kasi syempre, para matuloy yung wedding, we have to compromise. So, we really have to compromise. But then, yun nga, dun lang tayo sa sakto lang, sa tama lang, hindi tayo mahihirapan parehas. Saka I think that will be the first conflict na talaga na-encounter natin with the client, Mm-mm. no? Kasi as a client, kailangan susundin mo yung gusto nila. Pero as a supplier na magbibigay ng service, you also have to Mm-mm. explain to them na ito yung service na kaya naming ibigay at ito yung kailangan sa event mismo. Mm-mm. So Mm-mm. Totoo naman. regardless siguro sa sinasabi na restriction, siguro mas kailangan nating mas maging understanding when it comes Mm-mm. with the workers or suppliers na hinahire natin. Kasi guess ang daming alternatives ngayon eh. Ang daming alternatives na pwedeng gawin ng mga couples para at least maka-attend pa rin yung mga guests nila. Pero yung sa supplier, Mm-mm. if you really want to work your wedding or your event, you really need the best suppliers na alam mo or kakilala mo na kaya mo nga sila kinuha is because you need their consultation, you need their opinion when it comes with providing the service na kailangan mo. Most especially this pandemic kasi ang daming nagbago ngayon at isa sa mga pinaka nakakakita or mas makakapag-adjust dyan ay yung supplier mo mismo. 'Di ba? Mm-mm. Which is true. That's also one of the parang conflicts naman with the suppliers kasi since most of the couples they have to postpone or adjust their wedding, dun naman tayo nagkaka-problem dun sa schedule. Oo. Siyempre, kailangan mong ipagtugma-tugma ngayon yung ano, 'di ba? Yung schedule. Unlike before nung nag-inquire ka pa lang, if hindi na available, move on ka na dun sa next na supplier in mind mo. Pero ngayon, pag hindi na available, kailangan hanapan mo ng Ibang schedule. schedule. Yes, kasi kung hindi, sayang, mawawala. I mean, well, alam naman ng couples na hindi tayo nagre-refund because it's all reservations are non-refundable. Pero yun nga, ayaw din naman natin na masayang lang yung ni-reserve ni client. Kaya as much as possible, we wanted to parang schedule para magtugma-tugma pa rin yung schedule ng lahat. Sa experience mo ba, Lorena, ang daming couples, kasi nag-start ng pandemic, marami talagang nag-reschedule or nag-postpone. Mm-mm, Pero mm-mm, nung medyo lumuluwag na yung restrictions, siguro by October last year hanggang mm-mm. December, parang naging nagkaroon ulit ng demand sa Yes. scheduling. Pero ngayong nawala ulit yung restriction, nagkaroon ulit lalo ng mas mahigpit na restrictions. O sinasabi nga natin na quarantine season 2 Oo, oo, oo. parang nabalik ulit yung dilemma natin Yes, before. yes. So ano yung meron before sa scheduling na parang naiba na ngayon? Kasi syempre na tayo, aware na tayo eh. Kumbaga kung mag-schedule man tayo ng event, meron na kagad tayong parang ano bang term na to? Meron na tayong Options. reference, Like, oo, oo, option, na oo. reference na kung mag-schedule ako ng ganitong date, I have to be ready na baka magkaroon ng lockdown or mag-quarantine ulit. So, ano yung parang changes nung nag-scheduling na tayo? Before pa lang, kakastart pa lang ng pandemic, sa ngayon, sa meron tayo ngayon. So ngayon, with the schedule, the couples are parang ano na sila. 'Di ba like na-postpone sila ng 2020.
So, parang natuto na sila dun sa mga ibang nag-reschedule tapos natapos na wedding. They are giving dates or they're asking dates from the suppliers na parang from this month to this month, ano yung mga available weekends nyo. And then from there, dun sila parang dun sila pumipili ng schedule. So sila mismo, meron na silang idea kung anong araw magiging pare-parehas yung suppliers nila. But I guess, aside from the schedule, I'm advising also my clients and my couples that to be ready with their guest list. So, alam mo naman, pag ECQ 10 lang. So, kailangan meron kang for 10 guests lang. So, pag MECQ, well, medyo maluwag tayo ngayon. MECQ tayo, but we are doing some events at the most 30 to 40. So, yun yung MECQ natin ngayon. So, hopefully, pag nag-GCQ, yun na, doon na tayo ulit tataas ng 70, 80, 100, ganyan. So, I always tell my clients na dapat yung guest list nyo ready. Para by the time na ikasal kayo, meron kayong ready na, okay, so itong guest list na tong gagamitin natin. Parang kasi meron ECQ priority ngayon. list. Yes, correct. Tapos meron lang silang backup list na, pag hindi nakarating tong isa, aakyat tong isa. Parang ganon. So, everybody happy. Hindi masyadong malungkot yung hindi naka-attend. Oo nga. Saka magandang advice yun para din sa mga couples ngayon na parang ano pa rin, confused pa rin with what strategy ang pwede nilang gawin. So, in your experience, isa yon sa strategy na parang ibinigay mo with the clients, no? So, how about I sa... always, Oo. ayun, yun nga, parang one of the choices yun. Kasi syempre, we know naman na ayaw nila na parang mag-move ulit ng wedding date. Kasi parang yung iba nga, I really feel sad pag ito na naman, meron na namang ganyan. So parang laging yung mga bride-to-bees ko parang, Nalulose hope. ito na naman, ano na naman gagawin natin? So parang ako, sige, i-push na natin kung whatever you have in there, kung anong meron na, i-push na natin. Kung anong nandyan, go na tayo. So regardless kung 10 guests lang or hindi, okay na. But also, this is not applicable for everyone. Oo. Kasi meron din naman tayong mga couples na talagang hindi nila kaya or hindi magiging possible yung wedding with the 10, 20, 30, 50 guests. So talagang big wedding sila because the family itself, marami na talaga. Kaya if dun lang sa guest list, meron pa akong mga 2020 weddings na hindi pa rin natutuloy kasi nga they're waiting for bigger guest count na i-allow kasi parang most of them kasi talaga is into, alam mo na, the normal Filipino family talagang hindi pwedeng mag-event ng hindi kasama yung buong pamilya. So, yon, there are other couples na hindi pa ma-push. And of course, meron tayong mga couples na senior citizen na and may mga comorbidities yung family, yung parents, kaya hindi rin nila ma-push. Saka parang tradition kasi yan sa Pilipinas, no? Na gusto mo, pag kinasal ka, talaga invited lahat. Which is yun yung compromise ngayon this pandemic pag kinasal ka, you really have to sacrifice the number of your guests dahil kung gusto mo talaga ikasal, gusto mo matuloy yung event mo, you have to sacrifice your guests rather. Pero pagdating sa supplier, kasi actually ako confused ako with the guidelines na binigyan ng IATF when it comes with events. Ikaw kasi may experience ka na sa mga events, mga past events na meron tayo ngayon, this pandemic. Pag sinabi ba natin na kunwari 10% of the venue capacity ng for the reception, are they considering the number of guests then or talagang number of the are they considering the number of the suppliers or they are only considering the number of the guests? Kasi 'di ba, pag tinabing 10%, 10% ng venue, pero ang kino-consider ng couple is si guest lang. Si suppliers, parang nawawala na sa isip nila na oo nga pala may mga suppliers pa nga pala ako, which is additional din sa number of guests, Yes, no? yes. So sa experience mo ba, paano ba siya? Paano set up? Actually, ito yung medyo magulo. Kasi hindi lahat ng venues pare-parehas ng interpretation when it comes Oo. to
10%, 20%, 30%. So, like sa church, 10% nila is lahat. Lahat, kasama pare. Ah, So, okay, okay. so talagang yun. But in the church naman kasi, ang good thing is, ang 10% nila is, sabihin na natin na ang capacity nung venue is 500. So 50, 'di ba? So parang madami pa din kahit isama mo yung guest and yung priest, madami pa rin. So depende sa church kasi pero meron na kaming mga naging event last year, 2020, kasama sa headcount ng 10% or 30% yung suppliers. So, yun, dun po uli pumapasok yung isang sinabi ko kanina na pagdating doon, nagka-cut na naman sa coordinators na naman. Hindi na naman, okay, pwede po ba yung coordinators tatlo lang sa reception? So parang, okay. Kasi So, anong gagawin? sa suppliers kasi, ang pinaka merong team talaga is the photo and video and the coordinator. Kasi si host solo, pwede mo tanggalin si assistant kung may assistant si host, si singer, ganun din. Sa Yes. caterer ata, since hindi naman sila direct contact with the guest, pero direct contact sila with the food, kasama rin ba sila sa binabawasan na numbers? Hindi mo syempre pwedeng bawasan yung caterers. Like for Oo. example, if intimate wedding, minsan sa 50 guests, 5 lang yan. 5 waiters lang yan. So pag binawasan mo pa, wala nang matitira sa kanila. Kaya normally, ang nababawasan is yung coordinators nga because they thought na hindi naman lahat ng coordinators kailangan, Oo. which is true. I normally ako naman mismo, I normally tell the couple na, yes, okay lang. So, sa reception, 3 lang, 4 lang. Pero hindi pwedeng dalawa lang. Hindi pwedeng dalawa lang. Kasi medyo mahihirapan na. Kasi alam mo naman, I have assistant sa host, tapos yung assistant ng bride and groom. Kung dalawa lang, so wala nang runner. 'Di ba? So mahihirapan. Kaya we wanted to have their wedding pa rin naman na maayos and we don't want to compromise our services. Kasi syempre medyo mahirap yon. Pag na-compromise yung service, kami din yung masisira, di ba? Parang Oo. para lang masabi na nagawa natin to sa wedding ni ganito. And in the end, yung feedback pala, pangit ng service ng coordination ni Miss Lorena, kulang-kulang sa tao. 'Di ba? Hindi na nakwento na kaya kulang sa tao kasi pinabawasan ko. Oo. Parang pinabawasan nung nagpa-event na hindi kasi allowed eh, di ba? Parang ganon. Saka parang kahit gaano ka-skillful yung coordinator na dalawa lang, mahirap pa din eh. Kasi buong maghapon kayo magkakasama eh. From the start, Exactly. makeup, preparation, sa mismong ceremony, kahit na matapos yung mismong reception, nandun pa din kayo eh. So talagang Exactly, ang exactly. hirap na isa sa pinakamahirap talagang trabaho ang binibigay ng coordinator. So kung mako-compromise yung number of the coordinators, technically maka-compromise din talaga yung service. Parang domino Mm-mm. effect siya eh. True. That's Pero true. That's true. sa tingin mo ba, isa sa pinakamagandang i-recommend with the couples or do sa mga future bride and grooms na naghahanap pa lang ng venue is to consider a much larger venue hall or much larger na venue capacity kahit na konti lang yung number of guests mo. Yes. Kasi, You know why? oo. Kasi we want to ensure the safety of everybody. Ayan naman yung number 1 goal natin. Aside from the couple getting married, siyempre we want to ensure safety. Ako talaga, I'm always after the safety of Oo. everybody. Kaya lagi kong sinasabi, tinatanong ko sa couple lagi, pag nag-change ng venue, saan na tayo? Tapos Oo. ilan Oo. yung capacity? So, yung mga ganong scenarios kasi, like, for example Oo. we had an event sa isang venue somewhere in Quezon City. 80 guests lang si client, pero almost full na yung venue. Now, I had another client din, same venue, pero 120 guests siya. So talagang ako, right from the start, hindi pwede di yan kakasya. Parang ganon. Kaya lang kasi, at that time, nag-allow si venue for the 120. So parang ako, wala na akong magagawa kasi nag-allow si venue. Oo. So yun yung medyo one of the conflicting 'di ba?
conflicting ideas din namin ni venue na parang ako, I wanted to ensure safety of everybody. Kaya lang, si venue, pinagbigyan yung couple because they wanted to have 120 guests. So parang yun, yung parang we're on the parang middle of are we up to the safety of the clients or dun tayo sa kung ano yung gusto ng client. So doon na papasok na we have to compromise somewhere out there. We really have to compromise. So if ganun yung pinayagan ng venue and then the client really wanted to have the wedding na ganun karami, we just have to be stricter. So, we really have to ensure na naka-face mask every time because the couple doesn't wear face mask all the time. So, we make sure na everybody around them wears face mask. And then, kahit yung face shield, hindi na eh. Kasi alam mo ako dun sa face shield, personally nahihirapan akong magtrabaho with the face shield eh. Nakakahilo Saka eh. nagmo-moist pa eh, no? Pag mainit. Exactly. Tapos parang, teka lang, nahihilo na ako lalo dito. So, instead na makafocus ka sa work mo, hindi na. So, parang yun. Kaya sabi ko, sige, we'll go with the face mask. Medyo stricter lang on the face mask. So, right now, what we do, parang I started requiring couples to provide face masks for the reception. So everybody or all the guests change face masks before they enter the reception venue. So at least yon kahit paano, we are ensured na medyo bago yung face mask bago ka makihalubilo ulit sa ibang tao. So we ask them to replace their face mask. So at least yon kahit paano, one of the preventions din, 'di ba? At least kahit medyo madami, meron tayong prevention pa din. Managing conflicts nowadays, this pandemic, kailangan talaga ang nagpo-foresee are the coordinators eh. Kasi with a good management ng mga coordinators, ng mga suppliers, when it comes to actual event, magiging maayos siya eh. Parang masosolve mo yung conflict kung talaga na ma-manage siya ng maayos ng mga taong nandoon sa mismong event. So, I think guess parang kasi pag umattend tayo ng event, parang kunyari ako as a guest, attend tayo ng event, talaga nawawala sa isip natin yung mga guidelines, yung mga restrictions. So, kailangan talaga which is a conflict with when it comes with event, no? Kasi guest talaga yung isa sa pinaka kailangan mo i-handle eh. So sa pagma-manage ng actual event, kailangan talaga maayos din saka alam nung coordinator or nung supplier kung anong ginagawa nila sa pag-manage nung mga guests. Tama? Yes. Kasi hindi naman basta-basta umattend yung guest para lang makikain, di ba? Although, isa na rin yun. Pero syempre, we have to also think na love nung guest yung couple eh. They risk their lives para umattend ng wedding, di ba? And also, yung iba doon, ang tagal hindi nagkita-kita eh. Oo, lalo na ngayon. Di ba? Lalo na ngayon. So parang doon sa wedding, family reunion or get together. Kaya nagiging relax yung mga tao na, pagka natanggal yung face mask, bati-bate, beso-beso, ganyan. Kaya doon yung medyo scary part for the guests Kasi sila yung medyo relax talaga. So sa couple natin ngayon, isa sa pinakagusto natin i-recommend ngayon sa mga future bride and grooms na kung magko-consider kayo ng venue, regardless sa kung anong gusto sabihin ni venue, kung ano yung allowed kay venue, kailangan siguro ikaw na mismo may mag-initiate as a couple na magpapa-event na i-consider yung number of guests or the capacity of the venue itself. Kasi doon ka na makakapag-adjust eh. Parang yun yung start mo eh. So kung kunwari, meron kang venue na ang venue capacity is 300. Tapos, nagkaroon tayo ng restrictions. Talagang nagbabago-bago lagi ang restrictions. Nagbabago-bago ang quarantine. So, dun pa lang, makakapag-adjust ka na sa number of guests mo. So, regardless kung mabawasan or madagdagan man yung guests mo, allowed. Kasi yung venue is malaki talaga. Saka before pandemic, may event ako na 50 guests siya. Tapos, intimate wedding, sa restaurant lang siya. Which is okay naman, ideal siya, pero masikip. So, what more pa kung pandemic siya? Which is, yun yung nakikita ko ngayon sa karamihan na si couple nagkaroon ng specific budget for an intimate wedding, sinamantala yung pandemic dahil konti lang yung guests na allowed.
So naghanap din sila ng venue na maliit lang, which is disadvantage siya sa mga guests natin. Kasi hindi ka makakapag-event ng maayos dahil nga masikip. Saka compromise Mm-mm. ulit lalo yung venue capacity. Kasi parang ang dami ngayon, ang dami ko nakikita ngayon na meron po bang restaurant na 30 guests lang, kayang mag-accommodate ng 30 guests. Eh si restaurant, 30 mismo yung capacity niya. So, ideal siya. Ideal siya sa restaurant kasi 30. Ay, sa couple pala. 30 lang eh. So, ideal siya. Pero, hindi siya ideal ngayong pandemic. Kasi nga, ang kinoconsider natin is the percentage capacity ng venue divided by the number of guests natin. Di ba? Mm-mm. So, Mm-mm. yun yung sa tingin kong pinakamalaking conflict din na na-encounter ng mga couples ngayon eh. Kasi sa paghahanap nila ng venue, umu-okay sila kasi okay sa venue. Kumbaga ang nahanap nila is si allowed, not with the with the strategy na makapag-event ka ng konti lang pero malaki yung venue, Mm. 'di ba? That's why I really admire yung mga venues na talagang nagpo-follow ng Oo. IATF guidelines, and they're even stricter pa sa amin sa coordinator, kasi mayroon akong reception venue na talagang nagpapa-face load siya sa loob ng reception hall, which is understandable kasi pag ang venue na huli or na Oo. nakita na hindi following IATF guidelines, sila din yung maapektuhan, di ba? Canceled yung business permit, so wala uling business for them. Saka as a business owner, it's their responsibility to protect their clients. 'Di ba? Hindi Mm-mm. pwedeng business ka lang tapos para ma-attain mo yung quota, ma-attain mo yung number of guests na gusto ni client para lang makuha mo siya or mag-book lang sa iyo eh susundin mo na Mm-mm. yung gusto ni client. So parang ano yan, mutual eh. Mutual dapat kayo ni couple saka Oo, si oo. business owner ng venue na si venue as much as possible mas maging strict sa number of Mm-mm. guests. Kasi considering na parang venue is para nakadepende siya sa number of guests, eh yung number Mm-mm. pa ng suppliers, saka yung number din or yung dami rin nung gamit ni Correct, correct. caterer, ni designer. So talagang sisikip na siya. Correct, correct. Especially pag naka-lights and sound ka pa. Oo, yun. Isa pa 'Di yun. ba? Oo. Kasi hindi naman pa yun din yung isa doon sa mga intimates na nababawas eh, yung lights and sound nagiging basic na lang, which is okay lang naman if hindi too much of parang walang, Activities. yes, walang kakanta, yung ganun. Kasi like for example, katulad mo, pag ikaw ang host, kakanta ka automatically, 'di Oo. ba? So, okay lang ba sa'yo na kakanta ka na basic lights and sound lang, tapos ang operator lang, si coordinator lang, di ba? Oo. So, Care of ni client ang music. correct, di Oo. ba? So, parang, yun yung medyo ano tayo doon, yun yung medyo parang, kaya kahit pa paano, nakakadagdag din kasi we really advise ni si couple na kumuha ng lights and sound, especially if merong SDE, ganyan. Oo. Kasi hindi din pabayag syempre si photo video na sa basic sound system lang kakapit yung music nila, which is Oo. baka hindi nila ipa-play, Tututok ganun. na lang si microphone. Kaya, ganyan. So, when it comes naman with another conflict na madalas natin na-encounter kahit wala pang pandemic, timeline. Kasi parang mas stricter ngayon eh. Kasi uh, you have to lessen the activities, lessen the Mhm. time para lessen din yung exposure. So, isa ba? Ano ba yung mga na-experience mo this pandemic na talagang mas nag-motivate sa na maging strict when it comes with timeline ng event? When we started doing events again last July, I am strictly following or telling clients na we have to stick on a 2-hour reception program.
That's why, nung mga time na yon, ikaw at si Ruth lang yung kinukuha kong host. Kasi alam ko na they will follow na parang, 2 hours lang tayo ha, kaya natin yan. Yung mga parang ganon, di ba? So, we discussed with the couple na we have to limit everything in 2 hours. So, yun yung tinatawag natin na working dinner. Kasi habang nagdi-dinner, nag program tayo eh. Kahit hindi tapos yung dinner, hindi pa tapos kumain, ganyan. Nag-continuously yung program natin after the pictorials. But then, before that, aside from the program na kinakat short, is also the timeline from the preps pa lang, medyo ni-restrict na din natin na entourage coming in for pictorial kasi napu-full yung preparation venue. Not unless sobrang laki ng preparation venue, 'di ba? Or may separate rooms for the entourage. Napupunta lang sila doon for pictorial. As in, naka-ready na sila, separate for everything. Although, even before pandemic naman, we really encourage the couple to get a separate room for the other bridesmaids or entourage for makeup kasi, di ba, masikip na masyado. So, imagine kung ngayong pandemic, tapos nandun tayong lahat, naka-face mask tayo, in a very crowded room. So, what are the chances na makakakuha tayo doon ng sakit? Super big, di ba? Kaya, one of the binawas namin sa timeline sa preps is yung entourage. And then sa church naman, compromise with the photo and video regarding the timeline ng post-nap. Kasi syempre, yung post-nap, dati nag-go 1 hour pa sila eh. So ngayon, if kaya ng 30 to 45 minutes, yun yung medyo struggle. Especially pag may curfew. Oh, yun pa. So, di ba? Last month, we had a wedding. March and April, we had a wedding na aabutin ng curfew. So, aabutin talaga siya ng curfew. So, naglabas ng IATF guideline na may curfew nung March a week before the wedding. So, parang, oh my God, paano natin to gagawin? So, last minute, nag-send ako ng revise. Ako na, nag-edit ng program dun sa host, which is kind enough to understand naman. Hi, Kevin La Peña, for understanding my program. So, yun. So, nag-cut siya. Nag-cut short kami dun sa program. We have to cut short the cocktail then for 30 minutes instead of 1 hour. Kasi we have to end by 9 o'clock. So, another wedding then by April is same scenario. But this time, 8 o'clock naman yung curfew natin ng April. So, we have to be earlier. So, imagine mo, kailangan 1 hour and a half lang yung program kasi kailangan matapos by 8 o'clock. Sa awa ng Diyos, both weddings hindi nasunod yung timeline. So, nag-overtime pa din, which is talagang buzzer beater kami. Talagang 30 minutes before the curfew natapos yung program. So, yung guest, konti na lang. Kasi nga, syempre, other guests wanted to go home na. They don't want to be caught ng curfew. Although, hindi naman ganun ka-strict ang curfew natin. But still, we wanted to follow everything. But the program itself kasi, we have to end. Kasi the venue is strict din. Kasi syempre, pag napuntahan sila or nakita sila ng police or ng officers, ng lagot sila. So, that's why they're really strict na we have to end it before the curfew hour. At least an hour before. Saka yun parang pinakamaganda ngayong gawin is talagang sa planning pa lang, i-lessen na I-lessen na yung number of hours of exposure sa isa't isa, especially sa program ng reception. Kasi before, parang allowed pa yung 1 hour, 2 hours, minsan umabot pa ng 3 hours talaga na program. Kasi nakadepende mostly ang event or ang program sa photo and video. Same day edit. Same day edit, pero ngayon, I think meron pa rin namang SDE, Pero mas lang sila ngayon, mas mindful sila with the time na kahit paano kailangan nilang bilisan talaga yung pag-present ng SDE.
I So, guess, ay sorry. I think meron ng mga nasanay na yung photo and video team na shorten yung oo, program. Kaya medyo mabilis na silang gumawa ngayon ng that's good. SBE. Oo, that's good. Pero ano hindi naman natin siya parang ini-encourage sa mga photo and video. It's just a matter of talagang yun yung new normal. Lesson Mm-mm-mm. talaga yung program. Kasi baka kasi iniisip ng ibang team na bakit pinagmamadali. Oo. Tulad nung wala pang pandemic, bakit pinagmamadali si photo and video. Ngayon, parang ano na siya, given na siya na lesson lang talaga. Kasi yun Kailangan yung, nilang bilisan. oo, saka yun yung new normal ngayon sa program. Which is, as a host, lesson na rin kasi yung interaction with the guests eh. So, technically, talagang maikli lang ang program. Bawal makipag-interact, bawal lumapit sa mga guests. Yung katulad before na mag-i-interview ka with the guests na face-to-face, na harapan Mm-mm. kayo. Tapos, sa mga activities, lesson na rin eh. Kasi wala na rin tayo masyadong activities sa reception na kailangan ng guest na nandun sa harapan. Oo, Kasi may oo. social distancing. Yes, I yes. think yung games natin ngayon for the receptions are games limited with group games or group activities na naka-physical distancing din eh. Or So, couples game na oo. magkasama talaga sa bahay. Yun. So, uh, that's the new normal when it comes to the program. Yes. So, lesson program, I think ideal na yung 1 hour and 30 minutes for the program proper. Oo, pero umaabot pa din ng Yung 2 iba, hours eh. Oo, kasi uh, I think hindi pa rin talaga kaya with the siguro 2 hours kasama yung cocktails. 2.5, parang oo. ganon. Saka Most likely. linawin natin dun sa couples, when we say na 1 hour and 30 minutes ang program, Program lang. that's a program itself. Not Yes, not yes, necessarily kasama si dinner proper, si lunch proper. So eating yes. time is given na 1 hour talaga siya. Allotted talaga. Oo, 45 totoo. minutes to 1 hour. Pero the program itself, 1 hour to 1 hour and 30 minutes, ano na siya? Ang standard kasi before 2 hours eh. Ako Yes, ang that's true. ini-standard ko 2 hours. Kahit na sabihin ni couple na bakit parang ang ikli, parang gusto namin 3 hours, 4 hours. Parang parang isa sa pinaka-kailangan explain natin sa couple is hindi naman ganun kadami yung ginagawa talaga Mm-hmm. sa reception. Considering your guests also kasi nakadepende rin ang program with the guests eh. We cannot have the program na tatlo na lang yung Correct, yung correct. guests natin. So Oo. lalo na ngayong And oh, oo, lalo na oo, ngayong pandemic kasi guess gusto na rin umuwi kagad kasi nga takot din sa exposure. Imaginein mo, exposed na sila sa church, exposed na sila sa travel time, tapos exposed pa sila sa common room, 'di correct. ba? Mm-mm. Ano yung Well, sinasabi ko kanina? um, last quarter ng 2020, Oo. naglabas din ng IETF na 3 hours maximum lang for a reception. So, from the time na nag-start during the cocktails, kasama yung cocktails, dapat hanggang 3 hours lang. But other venues kasi, very lenient naman sila na they count the 3 hours start of the program. So, hindi pa rin kasama yung cocktails, which sometimes, yun nga, umaabot pa rin ng 4 hours, di ba? So, parang prolonged na yung exposure. Kaya, Mm. ang nagiging problem din ng couple with that is yung guests nila, especially the principal sponsors, chances are, sa ceremony lang uma-attend, hindi na uma-attend ng reception because they know mahaba, Oo. matagal, and they're really prone pa kung ano pa yung pwede nilang makuha or ma-expose Oo. with the other people during the reception. Kaya parang other principal sponsors hindi na uma-attend. Which is okay lang naman kasi technically kailangan lang sila 'di ba sa ceremony Ceremony, yes. to witness the celebration talaga. Mm-hmm, Sa mm-hmm, reception is mm-hmm. a celebration eh. It's a celebration of Correct. the wedding itself. So, a lot Mm-mm. of couples na nakita ko, mga couples ko before na-cancel ko kasi nga nag-stop ako ng October. Yung iba sa kanila, ang ginawa na lang nilang strategy is kasi may nung nag-start yung pandemic, merong
pag nag-file ka ng marriage certificate, merong duration lang siya eh. 'Di ba? Oo, oo, So, meron. kesa mag-file ka na naman ng another renewal for the certificate, uh, yung license pala, yung license. Oo, Ang oo. ginagawa na lang nila is itutuloy yung ceremony, reception is kung kailan na lang maging okay lahat. Yung iba Kaya ganun lang yung kasi, ginagawa. ang nangyayari dun sa iba, tinatamad na. Oo. Which is ano, which is for kung vegetarian ka, kung practical ka, much better. Much better. Oo, kaya lang, sayang yung binayad mo sa Oo. sa reception and sa caterer. They will not refund you for anything. Kasi, syempre, kumbaga, nandun na yun eh. So, hindi Oo. na pwedeng i-refund. Kaya, hindi na natin sila kaya yung iba, nagpupush pa Pinupush din na nila. parang reception na lang. Katulad nitong recent na ECQ again. Oo. So, meron na naman akong mga couples na tinamaan and hindi na nag-push with their Desired original or wedding mm, schedule. But then yung iba, nagpakasal pa din sila with the original date, pero parang civil or church lang, ceremony lang. So yung reception is to follow lang din. Pero yun nga, it will never be the same eh. Kasi 'di ba, parang it's not how you wanted it to be. Pero since given the situation, you have to uh do na lang the ceremony first because of the marriage license. so, Kasi oo. mag-expire siya. Ngayon, ano parang before, yun yung large consequences ng mga couples eh. Mm. Kasi biglaan lang eh. Biglaan lang din yung lockdown, biglaan yung quarantine. Ngayon, parang meron na tayong we are now deciding with options. We are now Mm. deciding na kino-consider din natin kung sakasakali. Meron na tayong ganun eh. Kung sakasakaling magbago, meron tayong option 1, option 2, option 3 na tinutulungan din ng mga suppliers tulad ng Mm. coordinators kasi parang sa planning kayo ang talagang nagbibigay ng idea eh. Kayo yung nag-feed ng idea sa mga couples kung ano yung mga pwede nilang gawin. Kasi si mga couples ano yan eh medyo lutang sila Correct. with the sa nangyayari. So the coordinators dyan, papasok si coordinator na tutulungan si couple to to proceed with right track kung ano yung dapat Correct. nilang gawin during the pandemic. Kasi Mm. kayo yung experience ngayon eh. Kayo Mm. yung mga previous events we could compare. We could compare Mm. kung ano yung mga nangyari sa mga events nyo. Pero isa yun eh. Isa yun sa conflict na meron tayo yung mga nabanggit natin kanina regarding sa timeline. Pero sa consequences naman ng timeline, meron ka pa bang ibang conflict na na-experience bukod sa bukod sa curfew pagdating sa timeline? Wala naman na. Yun lang naman doon. Aside from the curfew and yung limit ng guests, wala naman tayong ibang nagiging problem Oo. except sa mahabang post na pictorial. Sorry. Ano pa ba yun? Ano pa rin siya? Parang meron pa rin siya. Sa church lang ba siya or meron din sa reception? Depende kasi dun sa photo and video where they wanted it Sa more. bagay. Oo, 'di ba? Pag sa venue merong place enough para mag-post-snap, they do it in the reception venue. Pero pag wala na, sa church na. And sometimes, napapadami, napapahaba. So, yung 45 minutes, nagiging 1 hour, tapos 1 hour 30 minutes. Doon, yun. So, pasensya na po sa mga photo and video na nasungitan at natarayan ng illustrative events kasi we have to follow then yung oras natin sa reception venue. Aside from dun sa curfew and timeline, we have to consider the guest waiting. I know na it's important to get a lot of photos because it's couple or it's the bride and groom's memorabilia, 'di ba? It's their memento after their wedding, 'di ba? But also we have to consider the feelings of the guests who take time para Oo. umattend ng wedding, 'di ba? So let's not keep them from waiting. Or if at least they be waiting na nga ng 1 hour,
let's feed them. Oo nga. Siguro hindi ko alam kung ideal siya, pero since less naman na yung program proper, will it possible kaya for the photo and video to conduct the post-nap after the reception na lang? It's possible if it's a morning wedding. Okay. If it's not a morning wedding, it's not. Kasi yung ilaw Kasi, din, yes. yung And sunlight. imaginein mo na lang paggabi, wala ka ng ibang magandang shots. Not unless it's inside the reception venue, which is damaged na after the reception program, 'di ba? So, it's not ideal and will never be ideal to do the post-nap. Naging literal eh. Naging Oo. literal na post-nap after the reception, after the wedding. Hindi siya magiging possible because ito kakampi naman ako ng photo and video dito. Hindi talaga siya magiging realistic eh. Kasi imaginein mo, minsan dinadagdag pa natin sa timeline yung empty ballroom shot, 'di ba? So that's untouched, never damaged by the guest yet. Wala pang natumba, wala pang naiuwing bulaklak si guest. Super ganda pa ng venue, di ba? So that's what the couple and the photo and video wanted to capture. We don't want to capture yung mga tumba-tumba na centerpieces. Pero this pandemic, ideal pa din siya, yung mag-empty shot. We do it sometimes. If talagang ako, I strongly suggest to do it, lalo na pag nag-effort si couple na pagandahin yung reception Pag venue nag-hire nila. pa ng, ng Yes, stylist. if there's a stylist, kasi kahit walang mapagstayhan yung guest, I really see to it na meron makuha yung couple for their empty ballroom shot kasi sayang eh. They will never see the venue the same way it was before nung dumating tayo. Kasi itong tayo, like us, we arrived before the guest, diba? So nakita natin maganda, maayos yung venue, but the couple will never see that. Will never get the chance to see that kung hindi tayo mag-empty ballroom shot. Saka isa pa yun isa pa yun sa sinasabi natin kanina na dito papasok yung kailangan talaga malaki yung venue mo. Yes. Kasi kung gusto mo talaga mag-empty shot, dapat malaki rin yung sa cocktail area mo. Para at least Correct. kahit na siguro 30 to 40 yung guests mo na mag-stay sa labas, hindi pa rin kasi pag nag-stay ka sa labas, talagang wala ka upuan eh. Talagang nakatayo ka, 'di ba? Kasi mag-aantay ka talaga. Yes. Kaya ideal yung sinasabi natin kanina pa na lagi natin nire-recommend na as much as possible, get a venue larger than your desired guest list. Kahit naman siguro walang pandemic, it's recommendable na magkaroon talaga ng larger venue. Kung kunwari meron kang separate na cocktail area. Pero kung wala Yes. naman, okay lang din naman. Yun nga lang, ang dami natin kailangan i-consider ngayon ngayong pandemic dahil nga we will be sacrificing the health of the guests sa kanang mga suppliers mo. Kung kunwari pinilit mo lang yung venue mo na parang okay lang kahit maliit yung venue or pinilit mo lang yung guests mo na para maka-attend talaga sila, ang risk naman yan is sa suppliers. Kasi nga, si guest, magkakamag-anak, which is lagi natin na-experience, lagi natin sinasabi, pag magkakamag-anak, komportable. So, nagtatanggal talaga ng face mask, nagtatanggal ng face shield. Ang risk naman yan, kung maliit ang venue mo, sa supplier mo naman. Yes. And lastly, yun nga, nagka-cut tayo ng suppliers. Nagka-cut tayo ng number of suppliers. Kung maliit yung venue mo, kung ano lang yung required ni venue, magdedepende ka lang ngayon sa guests mo. Nawawala sa sa planning mo si number of suppliers. So, ayun. Next naman tayo. Tapos na tayo with the timeline. Meron ka pa bang gusto idagdag regarding sa timeline? I think na-cover naman natin when it comes to timeline, which is strict na tayo before pa lang magkaroon ng pandemic. Much strict tayo ngayon dahil nga marami tayong sinusunod. So, yes, that's so true. Siguro na lang, sa mga guests, or sa mga couple, brides and grooms na nanonood ngayon,
your entourage, if they will be arriving or if they will be in the preps for pictorial, make sure na yung entourage na is very punctual. Oo. Because they can be a cause of delay din. Kasi late dumarating, may make-upan pa, 'di ba? So it like what you mentioned earlier, it's one of the cause, tas nagdo-domino effect eh. 'Di ba? So pag na-late tayo in one segment dun sa timeline natin, sunod-sunod na 'yon. Okay lang if it's a Christian wedding, Oo. but if it's a Catholic wedding, it's a big no-no kasi mapapagalitan talaga tayo ng simbahan. Oo. Saka ano, kahit ibang congregation or ibang church, ganun din eh. Mas strict din sila eh. Like for example, Yes. INC, Yes, INC INC. wedding, talagang may Oo. sinusunod talaga. Mm-mm. Pag ang wedding ceremony naman ay nasa reception mismo, like Christian wedding, same scenario din ba tayo? Same scenario, but ang magiging problem mo naman dun is yung total numbers of reception time. Like for example, if it's 4 hours only, kailangan 1 hour lang talaga yung Mm, ceremony. Hindi mo pwedeng sayangin kasi mag-overtime. So, ang excess or overtime fees ng venues is not cheap. mm. Talagang parang pinakamura ata is 10,000 pesos. So, Per imagine, hour. yes, per hour, di ba? So, imagine, a certain person or a certain supplier caused the delay, 10,000 pesos na agad yun for the couple, which is kawawa naman yung couple, di ba? Kaya they have to understand kung bakit strict ang coordinators din sa pag-follow ng timeline. Oo. Now, other conflicts na na-encounter mo with your previous events, meron pa ba? Previous events. Ano ba Meron normally ka yung bang parang kunwari, talagang hindi mo makalimutan until now, na scenario or story na talagang ah, kailangan nating i-consider ngayon? Kasi parang sa dami ng changes, ang dami rin kailangan i-consider ni couple eh. Nasabi na natin kanina, natakil na natin kanina si venue, si timeline, na natakil na rin natin with the scheduling, yung hirap ng pag-rebooking, kung paano tutugmain. Other scenario with the actual event, meron pa ba sa tingin mo na-encounter mo as conflict? ah nagpaisip tuloy ako bigla. Meron ka bang mga suppliers ngayon na parang ano, medyo nakapag-disagreehan mo? Ngayong pandemic ka. Ngayong pandemic. Kasi before Madami. parang kasi before pandemic parang given naman na talaga nagdi-disagree yung iba, na meron tayong nadi-disagreeing co-suppliers natin. Pero this pandemic, considering na kailangan maging mindful tayo sa lahat ngayon, especially with the timeline, meron pa ba na other conflicts na na-encounter mo with other suppliers? Siguro I wouldn't say it's a conflict. I think madalas is miscommunication, Okay. misunderstanding. The problem kasi is when the suppliers directly coordinates with the client, pagdating sa akin, iba yung pinag-usapan namin ni client, 'di Pwede nga. ba? Oo. That's why sa mga couples ko dyan na nanonood ngayon, kaya lagi kong sinasabi, if it's a month before your wedding or if it's this supplier, tapos mo na, wala ka nang kailangan sa kanya, pass it on to me. Ako na makikipag-usap. So, from a month before your wedding up to your wedding day, dapat ako lang yung kausap ni supplier para hindi magulo, hindi tayo nagkakaroon ng miscommunication. I think yun yung isang naging concern dun sa isang wedding namin kasi hindi yun na-discuss sa akin ni client, na-discuss niya pala dun sa supplier. Pagdating doon, magkaiba kami ng idea. 'Di ba? Parang magkaiba kami ng, hindi namin yan napag-usapan. Di syempre ako, kung ano yung sinabi ni client, yun ang susundin ko. 'Di ba? Parang akin na, hindi yan yung pinag-usapan namin. Ayaw niya yan. Pero kakasabi lang po sa akin eh, Oo. 2 days, 3 days ago. O so, napahiya na ako ng konti, 'di ba? Which is okay lang naman. Oo. But then, meron din naman na sa akin huling sinabi ni client, hindi naman na i-relay kay Oo. supplier kasi siya pa din yung kausap ni supplier up to the last minute. Oo. So, yun. That's, I think, conflicts of not endorsing your suppliers Yun. to me. Saka yun yung ano doon papasok yung importance ng briefing talaga eh before the Yes. event eh. Kaya ako pag Mm. pag
kahit before wala pang pandemic, which is mostly naman ng events ko is before pandemic pa talaga. Kasi nung nag-pandemic, parang dalawa, tatlo lang yung naging event ko. Talagang briefing, siguro mga 3 days, 2 days before the event, kung may i-rely pa si client, nire-rely sa akin. Pero Mm-mm. I see to it na a day before or the day itself, kino-consult ko si coordinator kasi Mm-mm. si coordinator na lang yung pwedeng Okay na. pagsabihan ni couple sa mga changes eh. Which is tayo, 'di ba? Tayo as lagi nagkakasama. Ako maaga akong pupunta sa event lagi para Mm-mm. para ma-endorse sa akin ni coordinator, kayo ma-endorse ng team nyo sa akin kung ano yung mga changes, kung ano yung napag-usapan, and briefing talaga. Ma-run through natin yung program or yung mga activities na gagawin. Kasi yun nga, may mga activities na may sinabi pala si client kay coordinator tapos hindi na relay kay host. Host. So conflict siya sa pagitan sa part ng host kasi meron akong scenario niyan wala pang pandemic. Parang hindi sinabi ni couple sa akin na sasayaw pala si groom saka si bride. Tapos in-introduce ko sila hindi rin parang nalaman ko na lang siya kay coordinator. So good thing na talaga nagbe-briefing kami kasi the day itself hindi ko alam na may pasabog pala si couple. So Mm-mm. importante yun ngayon pandemic kasi sa Correct. dami ng iniisip ni couple talagang si coordinator yung kailangan nating ma-communicate and the briefing, it's important na may briefing with all the suppliers, which is isa yun sa pinakadagdag trabaho ng coordinator ngayon talaga, 'di ba? Kasi doon ginagawa niya na talaga siya, talagang one by one yung si supplier. Pero ngayon, mas mas siguro kung i-rate mo Lorena yung rate ng trabaho ninyo ngayon sa rate ng trabaho nyo before, anong level? 10 yung pinaka-extreme, 1 yung parang pinaka lowest. So sa nung before muna, before pandemic, yung rate nyo as a team. 10, max talaga, di ba? Before Max, pandemic yun Pero yes, before ngayong pandemic. pandemic, 20. talagang lagpas eh. Which is talagang kayo yung mako-consider na pinakamaraming trabaho na kahit Mm-mm. hindi nyo talaga hindi kasama sa job description, inaano nyo pa rin, kino-consider nyo pa rin gawin, 'di ba? Yes, yes. That is And true. parang kayo eh. Parang kayo yung middleman ng event eh. Kasi sa inyo Mm-mm. lang lahat makikipag-coordinate lahat ng suppliers, lahat Mm-mm. ng guests. Kasi kayo yung laging kinakausap ng guests, 'di ba? Pag may concern, pag may problem. So, Yes. biga Tinatanungan ng ways, Oo, tinatanungan ko anong oras na matatapos, anong oras ang kain. direction, paano pumunta sa simbahan. Oo. So, I think for me, biggest biggest people or biggest team na talagang nagsosolve ng conflicts sa event are the coordinators. Kayo yung biggest solver ng conflicts sa event. Kasi at the end of the day, sa inyo rin ang endorsement eh. 'Di ba? Nasa inyo Yes. rin ang endorsement. Sa Hindi inyo, kami makauwi agad. oo, sa inyo rin ang tanong ni couple kung ano yung kunyari nagkaroon ng conflict or problem with the other co-suppliers. Sa inyo rin yung tanong eh. So, Mm-mm. talagang biggest solver. Lalo na ngayong pandemic. Yes, kaya nga sana lang, kung kaya pa naman ng powers and nasa budget na rin, do not let go of your coordinators Oo. because I'm telling you, hindi dahil ako ay coordinator or because it's my Oo. business, parang ganyan. It's because it will really help you a lot. And also your co-suppliers, they are more confident to work kasi alam nilang may Tama. coordinator. Iba pa rin yung meron kang point person, di ba? Kasi sabihin na natin meron kang relatives or kamag-anak, kaibigan, Na gusto kapatid, tumulong. ganyan, na gustong tumulong, they cannot do it unless they're professionally doing it. Di ba? So, like, example, hosting.
'di ba? You invite your guests, tapos you tell them na pwede bang ikaw na lang mag-host, total 30 packs Oo. lang din naman, 'di ba? So, in-expect mo ba na medyo lively yung wedding mo because of Oo. dahil friend yung nag-host? Syempre hindi. Kasi hindi naman siya trained professionally into hosting. So, ang alam lang niya, Mag-entertain. bumangka sa get Oo. together ganyan. So it's not really advisable din. That's why kahit konti sana yung guest, we really advise na you keep yung main suppliers kasi whether it's 10, 20, 30, 40, 50, it will always be the same regardless of the number of person attending the wedding. Oo. Saka yung lagi ko sinasabi sa other shows ko, if you really want to have your guests witness your celebration, there are a lot of alternatives. There are a lot of alternatives, most especially technology ngayon. Grabe. Sobrang laki ng tulong ng technology ngayon, lalo na ngayong pandemic. Kahit nga itong ginagawa natin, 'di ba? Oo nga We are eh. reaching out with the co-suppliers. We are reaching out with the future bride and grooms, mga former clients natin, through the use of social media and the technology. What more pa sa Mm-mm. event nila mismo? Ang dami ngayong Correct. nag-o-offer ng, naka-experience ka na ba? Ang dami nag-o-offer ngayon, no? Live streaming for your specific Yes, event. live streaming. Actually, that's one, parang, yan din yung mga bago ngayon. But Oo. then, sinasabi ko din sa couple, pag ganyan, hire the professionals. Kasi syempre, meron kasing iba na tinatanong if we do it, us, Mm. coordinators. Oo. So parang ako, 5 na nga lang kami, tapos mag-live stream pa yung isa, paano na, di ba? Oo. Parang ganon. So, at saka hindi namin alam kung paano Oo. yun Iba yung gawin. ano eh. We're not trained na, eto kukunan mo, 'di ba? Parang hindi naman to pang vlog Oo, lang na, oo. okay, welcome to my channel, 'di ba? Hindi eh. So it should be professionally done. Saka considering pa the location for the Wi-Fi Mm-mm. connection. Yes. So, yun nga, ang dami nag-offer ngayon na suppliers. So, since nagbababas ka naman na ng mga, for example, nagtanggal ka na ng photo booth, you could invest with another supplier, which is the live streaming supplier, no? Mm-mm. Na Mm-mm. alam talaga Which nila is kung ano yung ginagawa nila. At alam nila yung yes, system na yes. gagamitin nila for your celebration. And, it's a win-win situation kasi yung mga guests mo na gustong i-invite na hindi makakapunta physically, nandoon pa din. 'Di ba? And isa pa 'yon, bawas ng kaunti lang naman na trabaho sa sa coordinator. Kasi wala na kayong i-register. Doon na lang sa live stream. Pero konti lang kasi sabi nga natin, lagi nating sinasabi, 10, 20, 30, 40, kahit gaano man kadami yung guests mo, same pa din yung trabaho ng bawat supplier, most especially the coordinators. Now, Lorena, before we end our topic for this episode, do you have any other advices or final thoughts for our number one muna, future clients or mga current clients na mag-event pa lang? Okay. So, for my bride and groom, especially yung mga hindi ko pa nami-meet because na-move yung wedding. It's your chance. Ito po ako. This is me. Oo. Kasi hindi nila ako nakikita sa Facebook page. Messenger lang talaga. Yes, oo, di ba? So, walang face doon si Miss Lorena. So, we want your event to be memorable as how you planned it. So, we don't want to change anything aside from, of course, we have to lessen the number of guests, di ba? So, in this time right now, prepare your guests based doon sa mga possible scenarios. So, like for example, prepare a guest list for 20 packs. That's ECQ wedding. So when we reach naman MECQ, just like what we have right now, you can ready 30 to 50 packs na guest list. Now, if medyo maluwag by the time of your wedding, you can ready your 80 to 100 guests. But do not ready 150 to 200 guests because I'm telling you, baka masaktan lang. Baka masaktan lang, 'di ba? Parang wag naman tayo. It's really easy mag-add ng guest anytime of the day pag malapit na yung wedding, 'di ba? Anything can happen eh. But at least as of now,
you just have to be ready kung ano yung current situation. Think of it as if your wedding is today. So what if my wedding is today? Ganito lang yung allowed. So ito lang yung guest ko. So, by that time na ikaw na yung it's your wedding day, hindi ka na nahirapan. Hindi na sumakit yung ulo mo, hindi na nagbawas, nagdagdag bawas, may a-attend, may hindi a-attend, di ba? Prioritize the people that is really dear to your heart. Kung nakita mo yung person 2, 3 months ago, ex na sa guest list mo yan, di ba? Ibig sabihin, hindi pa talaga, hindi siya talaga, kumbaga, hindi siya kasama dun sa major guest list mo, di ba? Pwede siya pag nag-150 kasi, kumbaga, acquaintance. So, that's one of the things that you have to consider also. And also, if I may add, dun sa guest list, because why am I focusing dun sa guest list? Because this is the number one problem pag malapit na yung wedding. Sino ba yung mga dapat i-cut out sa guest list? Sino ba yung mga hindi dapat imbitahan? So, if it's husband and wife, automatically, kailangan invited sila. Especially if the principal sponsor is the husband or the wife. So, automatic yon. But if it's entourage and the girlfriend, boyfriend, and hindi mo naman kilala si girlfriend or si boyfriend, hindi siya kailangan i-invite. Si Tanggalin friend na si plus lang. one. Yes, 'di ba? Especially nowadays na kailangan limited lang, hindi mo kailangan i-invite if hindi naman talaga kayo friends, 'di ba? So yun yung mga ganon. Kasi avoiding too much people will be better for us because we don't want to put everyone at risk. Especially the guest. Katulad ng paulit-ulit ko nang sinasabi, the guest will always be our priority because they have or they risk their lives. They made an effort, invested their time to attend your wedding despite of our current situation. 'Di ba? They have the option to just stay at home, watch na lang sa live stream, 'di ba? It will be cost efficient pa for them, di sila mag-iisip ng susuot, di sila gagastos ng gasolina, 'di ba? Parang ganun. And they'll be safer in their home. But since they love you and they truly care about your wedding and they wanted to be there to support you and be there for you. So let's also consider their health and safety. So if the venues allowed 100 guests because of their venue capacity allowance, let's not push it to 100. Make it 80 lang. Kasi you have to consider, you also have suppliers. And there are also people counted dun sa head count, diba? The venue will not really parang will push na, ay, kasama si supplier dun sa 100. But you, on yourself, then you have to consider din na, ang dami na masyadong tao, diba? So, para tipid na din. Para sa Oo inyo. nga. Saka yun nga, isa yun sa sinasabi talaga ng, which is kahit before pandemic, talaga sinasabi naman ni venue yun na 100 po yung capacity ng venue. Pero hindi talaga nila sinasabi na si 100 is pwedeng Kasama yung kasama si supplier. supplier, which is, kailangan natin isipin na before, kahit walang pandemic to kailangan natin i-consider yun na 100 capacity, si supplier, tao si supplier. so, so technically kasama talaga siya Correct. sa Oo. Mm-mm. number of headcount. So if ever na mawala si pandemic, I think that is one thing na we have to consider again na kahit marami yung guests mo, you have to consider or you had to add kasi sa caterer ganun ina-add si number of supplier. Yes, Kasi yes. yung ibang caterer, sa package sila, I don't know if buffer tawag doon, pero meron Mm-mm. yung ibang supplier, merong ibang caterer na talagang sinasama si number of supplier na choice ni client kung gustong isama si number of suppliers. Yes, yes. Which is ganun din sa venue dapat. You have to consider the number of your suppliers and the number of your guests combined. 'Di ba? Mm-mm. Which is true. Lalo na ngayon pandemic, talagang Mm-mm. ito talagang inire-recommend natin sa mga future clients natin para kung ibubok niyo po ulit ako, medyo laki-lakihan niyo na po yung venue. Not for me, pero para po dun sa mga guests niyo po. Or another alternative, find a venue that is open area.
Yes. 'di ba? Para may proper Especially ventilation. nowadays. Mm. I'm really pushing with an outdoor on al fresco Mm. reception for well ventilation Oo. kasi. Para hindi tayo kulob, hindi tayo magsiksikan doon. So, kahit medyo madami, at least it's open air, Oo. di ba? Saka there's a difference with open area or yung ano yung sinabi mo kanina? Outdoor. Outdoor. There's a difference with open area and outdoor with a venue na walang aircon. Yes. Okay, there's a difference with that kasi meron akong event before, parang gymnasium yung venue niya. So sabi nila open area. Hindi, Pero wala lang hindi aircon. talaga, wala lang aircon. So Correct. parang ano Kasi siya, close yun eh. covered venue lang siya. Parang ganun na nangyari. So ang So, i-distinguish natin. Ang outdoor oo, area will be a garden it wedding. could be a garden. Yes. An alfresco or an parang outdoor, yung parang ganyan, 'di ba? Alfresco dining is covered with Oo. bubong, pero yung paligid po is open. Walang mga walls masyado. Yes, wala pong walls, walang tayong mga pader na talagang sarado. Hindi siya square, hindi siya rectangular close. So, yung venue like gymnasium, Mm. um, function hall ng churches, those are indoor venues. Basta closed venue, indoor venues po siya. So, hindi siya Regardless kung may outdoor. aircon o wala. Yes, regardless Which is if mas there's an mahirap kung aircon or walang not. aircon pa, 'di ba? Diba? So, Struggle is real oo. talaga. Sobrang init. Ako Sobrang init. before ang gustong-gusto ko talaga kasi ako as a host pawisin ako eh. So talagang parang ang lagi ko na-consider is sana aircon yung venue, sana aircon yung venue. Oo. This time, this pandemic, much better po yung talagang open area po. Outdoor Mm-mm. venue po. No, with proper ventilation. Kasi nga, kailangan natin ng proper flow ng air. Yes. 'Di ba? Para at least everybody happy tayo. Yes. So, yun nga. Oo. Diba? At least, kahit hindi garden, because also we have to consider kasi pag nag-garden, open talaga, Oo, uulan. walang cover. Pag umulan, patay, diba? So, Ngayon at pwede least, pa, ideal pa siya kasi oo. summer. Pero, yun nga, if in case na yung day or time ng wedding is rainy, ganyan, so, you have to consider getting a tent or yun nga, yung hanap ng alternative with the cover. Cover lang. Ibig sabihin, may bubong lang po siya. May bubong po siya. Oo. Hindi rin sa... Tsaka, for the bride and grooms out there, we have to consider everything and learn to compromise. Let's not always I know it's all about your wedding, but also we have to consider the feelings and the The risk. situation of other Oo. people, diba? So let's compromise. Tama. Alright, so hopefully nag-enjoy kayo dun sa ating topic for this episode. If ever po na may mga questions pa po kayo, we are still live so you may comment down your questions. Or if ever naman po na hindi kayo nakahabol dito sa ating live streaming, sinabi ko kanina that we will be having a replays on my Facebook account and on my YouTube channel. So, pwede nyo rin po i-comment doon and sasagot po kami ni Ma'am Lorena. So, talagang 24/7 kaming sasagot dyan. Basta po i-follow nyo lang po kami, saka i-like nyo lang po yung social media account namin. Yes. Alright, so Lorena, syempre hindi natatapos tong episode or yung show ko nang walang activity na ginagawa. So, dahil nga wala tayong events or wala akong masyadong events, yung games or activities is ilalagay ko na lang dito virtually. Okay. So, I think napaghanda kita ng 3 papel ngayong araw na ito. Our activity or Yes. game for today is very simple. It is called #Quarantine Event Confessions. Wow, confessions. Okay. So, this time, it is similar with two truths and a lie kung saan tayong dalawa ay naghanda ng mga scenarios or situation na pwedeng nangyari sa atin during an event or hindi. So, pwedeng maging lie. So, we Okay. will be having 2 rounds. Mamimili tayo dito sa 3 papel na hawak natin. Ayan, meron tayong 3 papel dito. Tapos, mamimili lang tayo ng isang scenario or situation na pwedeng nangyari sa atin or hindi. Pwede tayo magbigay ng follow-up questions doon sa tinatanong natin.
At hulaan natin kung totoong nangyari or hindi. Okay, ready ka Okay. na? Yes, Okay, so ready. I think unahin na muna kita. Sige. Okay. Ika lang, So, pipili ako lang. oo. So, patingin ng papers mo. So, pipili Ito. ako, it's either one, Number one. ayan, si number one muna tayo. Okay, sige. Number one is, pabasa na lang. I attended or did an event with a 39.8 fever. 38.9, 39.8 fever. 39.9. Ngayon, this pandemic ba yan? Or bago mag-pandemic? Siyempre, hindi to this pandemic. Bawal, di ba? Katakot no? Hindi ako So, nakapasok sa venue. so before pandemic, sino yung mga kasama mo niyan? Ilang coordinators kayo niyan? 8? 8? Okay. Alam ni client na nilagnat ka or nilalagnat ka? Hindi. Hindi mo sinabi. Hindi. Hindi. Pero alam ng asawa mo. Oo, alam niya. Alam niya. Ininuman mo na ng gamot yan during event. Yes. Pero tinuloy mo buong araw. Yes. Oh, You know me, I'm a professional. okay. Ito bang 39.9 na to ay dahil sa may sakit ka na before pa lang mag-event or nung mismong araw lang yon bigla kang nilagnat? Nung araw lang na yun. Nung araw lang na yon. Ito ba ay dahil sa kulang ang binayad ni supplier ay ni client? Hindi naman. Hindi Hindi pa naman. nababayaran, Ay, nilalagdat na Hindi eh. pa. So, ito ba ay dahil nag-abono ka sa event? Hindi. Hindi. Sa tingin ko totoong nangyari. Kasi parang nakasama kita before, masakit ulo mo eh. So, talagang tuloy-tuloy ka pa din mag-event. So, sa tingin ko 39.9, totoo? Totoo na nilagnat ako, pero Totoo, hindi ayan. 39.9. Hindi 39. Over naman kasi yung 39.9 eh, no? So, mali ako. So, ang ending, mali pa din ako. Pero talaga Oo. nilagnat ka before sa event. Nilagnat ako, tapos during the reception, nakahiga na lang ako sa holding area. Okay. Kasi talagang masama na yung pakiramdam ko. Nalaman naman ni couple, pero tapos na yung wedding. Pero talagang no? Talagang tuloy-tuloy ka pa din sa event as a Saka professional. buntis ako. Okay. Buntis ako nang may lagnat ako. So, galing, no? So, talagang si Ma'am Lorena na kunin nyo kahit na may sakit. Wag lang COVID. wag lang talaga Oo, yun. no. Wag lang symptoms ng trangkaso. Trangkaso lang pero wag lang COVID. Kukunin kayo Yes. niyan. Okay, so Ikaw na. talo ako sa first round. Okay, ako naman. Okay, ito. Na Steve Harvey na ako dati sa event na pinag-hostan ko kung saan ibang pangalan ng winner ang na-announce ko. Na Steve Event Harvey ba na ako. natin yan? Ha? Sa event ba natin? Parang sa event natin to. Sa event natin. Pwede. Hindi. Siyempre, pre-pandemic to. Oo, kasi wala talaga akong event nung pandemic masyado. wala akong pa-contest. Ilang guests? Ilang guests? Nasa 800 plus. Grabe! Oo, 800 plus. Alam ko na. Corporate event to. Corporate. Hindi. Wedding? Hindi. Christmas party? Hindi rin. Ang dami naman ng 800. Oo. Alam ko na. Na Steve Harvey. Community pantry. Community pantry. Joke lang. Beauty contest. Oo, beauty contest siya. Oh my God! Lie yan. Lie. Oo. Ang sabi ko kasi dito is na Steve Harvey na ako dati sa event na pinag-hostan ko kung saan ibang pangalan ng winner ang na-announce ko. Sagot mo, lie, no? Bakit mo naman nasabing lie? Di ka pa naman nag-host ng beauty contest. For sure, alam ko yan. Ay, hindi mo pala ako kilala masyado. Hindi. It's true. It's true. Oo. Marami na ako napag-hostan before na pageant. Nakapag-host na ako ng gay pageant, ng Mr. and Miss,
Talagang Miss... yung big winner, yung malimos na pangalan. Oo, ito ay Lakan at Lakambini. Na Steve Harvey. Actually, nangyari to before pa lang may Steve Harvey. Before pa lang magkaroon ng, ng scenario na Steve Harvey. Ang nangyari kasi doon, ang binigay sa aking papel is katulad ng kay Steve Harvey, maliit lang. So, syempre pag nasa stage ka, madilim. So, na-announce ko, actually hindi naman siya big winner. Isa lang siya sa top finalist. Tapos na-announce ko yung number, pero ibang pangalan. Saka parang ang sinabi ko noon, ito yung program niya, ito yung number niya, pero ibang pangalan yung na-announce ko. So, after nun, naging talaga siya. Pero naman, ang kagandahan naman yun, katulad din ni Steve Harvey. Kaya nga, Steve Harvey siya, na Steve Harvey. Kasi, Na-correct mo? na-correct ko naman siya, nag-apologize naman ako. Tapos, tinama naman namin yung finalist. Ang nakakatawa doon, pinababa kasi nila yung in-announce. Tapos, kasama pala talaga siya. So, in-announce ko siya, in-announce ko na mali siya, pinababa nila. Tapos, sa finalist pala, kasama pa rin din pala siya. So, ayun. Pero nag-apologize naman ako. Tapos, the next year, ako ulit yung kinuha nilang host. Steve Harvey So, talaga, Steve Harvey talaga siya. Steve Harvey situation talaga siya. So, yung mga yung mga early days of hosting, which is nangyayari talaga sa mga host. Okay. Okay, next, last round, ikaw naman. Teka lang, pinipili ko kasi kung ano dito yung... Okay. Sige. Eto na lang. I was the host for one of the weddings that we did. Okay. So, nag-host ka. Ito ba ay kasal or birthday? Wedding nga eh. Wedding. Hindi ko narinig. Wedding. Sorry. Ito ba ay dahil sa hindi umattend si host? Hindi. Talagang ikaw yung kinuha? Oo. Okay. Kasama sa package or talagang personal request ni client? Hindi kasama sa package. So ni-request talaga ni client. First kung time... kung kilala mo ako, nagkukwento ako pag ganyan. Alam na alam mo yan. So first time mo nag-host nun or marami ng beses? Hindi ko first time mag-host. So may experience ka na. Pero officially first time. Okay. Ito ay bago pa lang maging illustrative or meron? Hindi, illustrative na. Okay. True. True? Bakit true? Kasi parang may nakita na ako before na post mo na nag-host ka. Hindi ko yun pinost. Parang hindi yung mismong event na yan, pero parang may nakita ko na may hawak kang microphone sa isang Sure ka ba sa dyan? stage. Oo. O baka si Roof yun. Ay, Roof! So, true? Baka si Roof yung host. True. Okay, tama ako. Kailan to? Kailan nga to? Hindi July, pandemic wedding. Okay. So talagang ni-request si client. Oo, kasi 18 packs lang. Okay. Pero mga kapatid, mga kaibigan, mga brides and groom, hindi ko na po yan uulitin. Pero pag kunyari palang hindi umattend si host, meron palang backup naman pala eh. Ay, hindi ko talaga gagawin yun, no? Wala nga akong kaayos-ayos, no? Oo, pero alam ko, may nakita ko before talaga na post mo eh. Na parang nag-host ka. I think, parang hindi ko maalala kung na-post pero ko. Hindi pa ata pandemic nun. Hindi ako mag-host. Hindi pa ba? O baka pandemic na yun. Pero baka ngayong may microphone. Oo, basta parang may microphone kang hawak nun. Anyway, basta yun. Pero hindi ko na talaga uulitin. Ayoko talaga. At least, mamatay ako talaga. At least may 1 point ako. Oo nga. Sige. Okay. So, for the last question, ito pag tama ang sagot mo, 5 points. Pag mali, sa akin ng 5 points. Okay. So, good luck, Lorena. Scenario sa event ko ay muntik na akong makakain ng ipis or ng insekto sa pagkain during an event. Muntik na akong makakain ng ipis sa pagkain during an event.
bad naman ang pagkain ng supplier yan. Actually, hindi siya pagkain ng supplier. Talagang food siya for the guests. OMG! Saan ang wedding? Saan ang event? Sa somewhere in Metro Manila. Metro Manila? Wedding? Hindi. Gabi? Hindi. Tanghali. Paano hindi mo nakita yung ipis? Kit munti ko na siya makain. So, nakita ko siya. Parang pagkasubo ko pa lang, bigla akong nakita na parang may something. Saan yan? Saang pagkain? Paano saan pagkain? Sa soup, sa salad, sa main dish eh. Main dish. Di totoo yan. Di totoo. Mm-mm. Kasi kung main dish yan, tapos ipis, white sauce ba yan? Para makita mo agad? Oo. Lie pa din ako. Lie. So, ang totoo ay Huwag mong baguhin yung tamang sagot, ha? medyo lie na medyo totoo. Ano kaya yun? Kasi, totoo na muntik na ako makakain ng ipis. Pero, hindi siya event ngayong nag-host ako. Event siya na na-attenan ko lang. Pero totoo siyang merong something. Grabe naman si caterer. Oo, kasi may inatinan akong event before, way back pa ng mga siguro, 10 years ago. Talagang pagkasubo ko sa kanya, sarap na sarap pa ako nung unang kain eh. Tapos ng mga kalagitnaan na, bigla ko nakita. Kasi di ba parang pagkakain ka, inaano mo siya, isasama mo sa kanin kasi main dish. Nung pag ganun ko, may nakita akong something na parang maliit lang siya. Yung antena ng So, yun yung una ko nakita. So, yun, nireport namin sa caterer. Tapos, Ew! so, wala naman. Hindi naman naging issue siya. Hindi ko naman siya, which is, kailangan i-report, di ba? Pero, pinagpasawalang bahala ko na lang siya. Kasi guest lang naman ako. Talaga? Well, paano kung sa event mo, tas may guest na gano'n? Problema na ng coordinator yan. Saka ni caterer. Kaya ako, minsan talaga hindi ako makain sa event. Di ba, hindi ka na kumakain kasi naka-IF ka? Dati. O kinalimutan mo na? Oo, dati. Bago nga mag-pandemic. Okay, so, ako panalo sa game natin. Okay. Alright. So hopefully, Ma'am Lorena, nag-enjoy ka sa activity natin. And of course, Yes, una-una yes. pala nagpapasalamat na po ako sa inyo dahil nga pinaunlakan nyo yung invitation namin or ko. Wala pala akong kasama dito. Ako lang pala. Aking show lang pala to. Pinaunlakan mo ako sa show ko na umattend dito sa The Host from Home show. Ang ganda ng discussion natin ngayong araw nito kasi ang Thank daming you. conflicts na hindi parang hindi masyadong pinapansin or parang hinahakbangan na issue or conflict na kailangan i-consider ngayon lalo na ngayong pandemic. And na-discuss naman natin siya lahat. Yes, thank you so much then for the opportunity. Mm-mm. Kahit feeling ko parang nagbo-board exam ako dun sa topic. Yan pang pageant talaga, di ba? Di ba? Parang feeling ko nung sinabi mo sa akin yung topic, oh my God, dapat yung mga sagutan ko pang beauty queen. Ganun. Pang beauty queen. Oo. Siyempre kasi sabi ko nga, di ba, ikaw, ang mga coordinator... Sabihin mo kung bakit. Ang mga coordinator kasi, ikaw, talagang first hand na nakita kong nagsosolve talaga ng conflict when it comes with conflict sa event. Talagang first hand kong na-experience yan sa inyo, sa team nyo, na kahit ang dami nating event, di ba? Ang dami nating event na ang daming unexpected na nangyari. Pero, Yes. tayo, at the end of the day, nagawa natin. Na itatawid natin ng maayos, di ba? Kasi limited lang talaga yung trusted na coordinator ko personally. Pag sinabi ni client na ito si coordinator, talagang na-excite ako. Isa ka dun sa list na yon, which is konti lang naman. Konti lang naman yung mga list na yon na talagang Isa ka trusted dun sa ko. list na yon. 1 to 5, ako yung number 5. Ganon. joke. Mga pang 4 ka naman. Joke.
Alright, so Lorena, Thank you so much. thank you din Yes. sobra. Bago tayo matapos tong episode na to, paano ka makokontak ng mga future bride and grooms natin dyan? Saka ano yung mga services na ino-offer mo? Okay. So, para po sa mga interested to avail our services, we offer on-the-day coordination, halfway coordination, and full coordination. So, explain ko na lang din kasi normally they ask what's the difference between the three. So, pag full coordination po, wala po kayong ginawang kahit ano sa wedding nyo, kundi mag-approve lang po ng mga ipe-present ko. So, wala pa kayong nabubook na kahit ano, kahit church, kahit wedding date, wala pa po kayo. So, we will handle everything from booking of the church hanggang sa end of the wedding day. So, we will handle everything. Kayo lang po ay a-approve. Except, syempre, kung meron kayong mga personal choices na suppliers. Now, for halfway coordination is you only book the church and the venue, and then the rest will be coordinated through us na. So, kami na lahat nag-handle. For on-the-day coordination naman is major suppliers will be booked already. And lahat po ng coordination after nyo mabook yung major suppliers, regardless if it's a year before the wedding, we will start doing the coordination na. Basta major suppliers are booked already. And you Tapos, can follow us on Instagram at Illustrative Events. Tapos sa Facebook po, Illustrative Events. Yung picture po namin is yung shadow, parang naka-silhouette ako with my bride and groom eyes and me. tsaka kontakin nyo lang sila Ma'am Lorena. Kahit through Facebook account mismo ni Ma'am Lorena, Yes. pwede nyo siyang kontakin. Wag. Hindi, joke lang. Pwede. Pwede naman. Kunyari, tatanong nyo lang, Ma'am, ano po yung page nyo? Yan, ganun lang. Pwede po. And si Paolo po is one of our in-house hosts. So, if nag-inquire kayo before and then nag-offer kami na coordination with host, si Paolo po yung host and iba pang host. Opo, Si Rup, isa sa dalawa mga lang sila. options. Si host po pag gusto niyo, si Paolo po pag gusto niyo ng lalaki, si Rup po pag gusto niyo ng babae. Pag gusto niyo po ng parehas, pwede silang dalawa. Opo. Alright, so hopefully nag-enjoy po kayo sa ating episode for this day. And sana po kung may mga tanong pa rin po kayo, again, you may comment down below here on our live stream, dito mismo sa post na to. And pwede nyo rin po siyang panoodin as a replay on my YouTube channel. Please, meron na po tayo ngayong 30,000, 30 lang. 30 lang. 30 subscribers pa lang. Meron na tayong 30 subscribers. Puro ako din po yun. Puro gawa kong account. Hindi, joke lang. So hopefully, gawa lang ako ng account. Joke lang. So hopefully, subscribe po kayo sa channel ko, YouTube channel. Magpo-post na rin po ako soon ng aking personal vlog dun sa channel na yon. Tapos po, like nyo po yung Facebook page namin ni Lorena sa Illustrative Events and host Paolo Dimaculangan. Padamihin po natin yung likes po natin para mas marami pa pong makakilala sa amin and ma-share namin yung knowledge and experiences namin pagdating sa events. Yes. Alright. Thank you so much. So hopefully, Ma'am Lorena, nag-enjoy ka din sa show natin. Maraming salamat po. Any final thoughts? Sobrang kinabahan ako. At least sobrang kinabahan ako. Parang pero, event lang din yan, nakaraos. Feeling ko ako yung ikakasal today. So, Saka nakaraos din. Ang ganda nga kasi ang dami mong na-share talaga na hindi masyado nakikita ng client yon or hindi masyado na-experience ng client kasi tayo yung behind the scenes. Sila yung behind the scenes. So, tayo yung naka-front sa mga guests and tayo rin yung naka-experience talaga nun. So, thank you for sharing your experiences. Yes. Hopefully, may mga future bride and grooms tayo na i-book talaga ang service si Illustrative Events. Yes, thank you so much and thank you for this opportunity. Sobrang happy ako because nagawa din natin. Tagal na natin tong pinaplano pero at least ngayong pandemic lang pala natin ito magagawa. Kasi wala tayong masyadong event. Soon. Sana magawa natin yung webinar naman para sa mga aspiring coordinators and hosts. Yes, that's true. So hopefully, meron tayong ma-impart doon sa mga ibang gusto din na maging coordinator and host, and also para din sa mga
starting na coordinators and hosts para hindi po tayo magkaroon ng parang um, nakaka-categorize kasi na Oo. pagbago, hindi magaling, 'di ba? Oo. Parang gano'n. So, let's all give chance na ma-prove nila yung sarili nila because Paolo and I started din ng newbies na wala pa rin po Oo. kaming napapatunayan. But because of couple that gave us our break, meron na po, nandito po kami ngayon sa kung nasaan naman kami ngayon. Kaya thank you sa mga former clients natin na nag-trust Yes, talaga sa thank you so atin. much. Thank you so much, guys. Wala po kami dito kung wala din po kayo. Oo. And for more clients, more clients. Yes, book niyo na po kami. Apo. Alright. So, magbabalik po ang ating host from home show. Again, our guest for today, let's give a big round of applause for Lorena Leveriza of Illustrative Events. Thank you, ma'am. Thank you. And thank Thank you. you. Bye-bye. Bye. And we're back for the host from home show, episode 5. Hopefully you enjoyed our episode for today. Thank you so much for the support. Continuous support na binibigyan niyo po sa ating show. Nasa episode 5 na po tayo and more to come. Next week, abangan po natin ang guest po natin because another interesting topic po yung pag-uusapan natin next week. About naman po sa guidelines ng mismong church. So if ever na may mga follow-up questions po kayo on the day of our live stream next week, join po kayo. Dito pa rin po sa Facebook ko, facebook.com/Paolo Dimaculangan PH. And I am still inviting everyone to please continue liking my Facebook page, sharing it with your friends and family, especially on my YouTube channel. Please subscribe and hit the bell button para at least updated kayo with my upcoming videos na ipopost po on my YouTube channel. My Facebook account is host Paolo Dimaculangan lang or facebook.com/Paolo Dimaculangan. Ito rin po yun kung saan po ako nag-live stream. And sa YouTube channel po natin, it's host Paolo Dimaculangan channel. At nag-launch po ako ng show last Sunday. Another personal show po siya, an Instagram or IGTV live exclusive. It's called Adulting Am I Right? Usually nag-i-air po siya every Sunday pero minsan naiiba rin po yung schedule niya. So please follow my Instagram account para at least updated kayo with my upcoming shows. I think I will be having a show or another episode for Adulting Am I Right this coming Friday. So hopefully, tutukan po natin yan. I will be posting announcements and details kung saan nyo po or anong araw nyo mapapanood yung IG live na yon. Again, the show is called Adulting Am I Right? It is featured exclusively on my Instagram account at Paolo Dimaculangan PH. Again, my Instagram account, follow nyo po ako at Paolo Dimaculangan PH. Alright, so hopefully you enjoyed our show for today. Thank you so much for supporting. Continue commenting down below yung mga questions nyo po para at least masasagot pa rin po namin yan kahit na offline na po kami. Alright, so again, this is the host from home show with host Paolo Dimaculangan. Thank you so much and see you next week for another episode. Bye!